Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, as I have promised, I'm going to show you how do I prepare or make my soil mixture. So, there is no specific brand ng loam soil na ginagamit ko. Kung ano yung available dito sa market, malapit sa amin, yun yung binibili ko. It's 75 pesos per bag. It is composed of garden soil, carbonized rice hull, and vermicast. And then, ina-add ko lang yung pumice stone na nabibili ko sa Lazada. It's mungo size. So, actually, pag bumibili ka online, mas mahal yung shipping fee kesa dun sa item kasi mabigat nga siya. Pero since wala akong choice, I have to buy it online. And then, I usually add Osmocote, konti lang para ma-fertilize yung soil mixture. And then, minimix ko lang siyang mabuti. Tapos, pag na-mix ko naman, since hindi ko naman yan kinilo para to be exact na 50% loam soil and 50% pumice stone, kung sa tingin ko kulang pa yung pumice stone na nilagay ko at mas maraming soil, I make sure na nag-a-add pa ako ng pumice stone para well-draining yung soil. So, ganyan lang. Tapos, pagkatapos ko ma-mix, itinatransfer ko siya sa isang container. It's an old black drum yung pinaglalagyan ko ng soil. Pero minsan, pag nagpapat ako ng new succulent o nagre-repat ako ng mga succulent ko, minsan ninahaluan ko sa ilalim ng old soil kung meron. Bago tayo magpati, papakita ko muna sa inyo, chinek ko muna sila ulit. Ayan, yung kinakatakutan ko na fungus, nagkaroon na nga. So, kasi, pag nagmamash yung leaves, tapos nagkakaroon na ng mga pest yan, automatic nagkakaroon ng fungus. So, yung big size na succulent, naging token size na lang. Ayan, ganyan na lang sila kaliliit. So, marami pa rin akong natanggal na mushy leaves, pero hindi naman kasing dami ng natanggal ko yesterday. So, eto nga, maglalagay tayo sa pot. Tag ko konting Osmocote sa ibabaw bago natin lagyan ng top dressing na black sand. So, usually nilalagay ko yung Osmocote sa center kasi di ba doon natin ilalagay yung pinaka-stem ng succulent. So, para mas mabilis silang mag-produce ng root, naglalagay ako ng Osmocote. So, pinrepare ko na to mga pots na to with the soil mixture na ginawa natin. And then, naglagay na ako ng Osmocote. Tapos, ayan nga, pinapakita ko right now kung paano ako maglagay ng top dressing na black. So, nilagyan ko muna sila lahat bago natin ipat yung mga succulent. Pero yung mga succulent, sinay ko muna. Inalisan ko ng mushy leaves. And kung may mga dark spot yung leaves na baka pwedeng fungus, yun, inalis ko na rin. So, ganyan lang siya simple. So, para mamaya, ipapatong na lang natin yung succulent on top of the pot. So, let's start putting the succulent. So, ayan nga, mabilis na lang kasi patong lang natin sila. Pero, nakita nyo, medyo dinidiinan ko. Pero, wag naman masyadong madiin. Baka naman maputol nyo na yung mga leaves, no? So, etong isang pot na ito yung mga babies nung succulent. Tinanggal ko na, tapos ipinat ko na lang separately. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng tong pag medyo mahaba yung stem kasi mahirap siyang ilubog sa soil. Kasi, yung soil actually medyo siksik. And make sure guys pala ha, yung ginamit kong soil mixture dito is dry. Kasi hindi talaga ako pag nagtatanim talaga ako ng bagong succulent na binili ko o kahit nagre-repat ako, hindi ako gumagamit ng wet soil kasi yun yung isang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng stem rot yung mga succulents natin. And isa pa, pwede siya mag-trigger ulit ng mushy leaves kasi yung moisture sa soil pwedeng i-absorb ng leaves since wala silang roots. And then, so yun lang, para maiwasan ng stem rot, huwag tayong gagamit ng wet soil pag magre-repat o magpapat ng bagong succulent na binili. So, since kulang yung maliliit na pot at mas malalaki na yung itatanim natin na succulent, square pot naman. So, lahat ng pot pala na ginamit ko, it's not new. Lahat yan, reuse. So, marami akong reuse pot dito kasi marami nga akong namatay na succulent kasi nung year 2022, hindi ko nga sila naasikaso kasi busy lang.
So, ngayong 2023, bumalik ulit ako sa pag-aalaga sa kanila. So, kaya ayan, marami tayong empty pots na pwedeng gamitin. Kaya pwede pa tayo mag-mine basta may budget. So, yun nga, isa pa pala guys, pag nag-enjoy tayo mag-mine, lagi nating iisipin na maraming kadikit na gastos yung pagmamine. Isa na doon yung soil, yung pots, 'di ba? Kung gagamit ka ng fertilizer, yun, isa pa yun sa mga gastos. So, ang pag-aalaga ng succulent is quite costly at nakakapagod din talaga. Kasi yung pagpo-prepare na lang ng soil mixture, paglalagay ng soil sa pot, tapos ipapat mo yung succulent, nakakapagod. Sometimes it took me 1 to 3 hours to fix yung mga ganitong bagay, yung pagpapat ng mga new succulent o pagre-repat kapag naisipan kong mag-ayos o mag-repat ng mga old succulent ko. So, since meron tayo mga big sizes na naging token sizes na, so, maliit na pot na lang ang gagamitin natin. So, ito na lang yung available na pot na maliit ko. So, dito na lang natin ipat. So, ayan. So, kita nyo kung gaano na lang sila kaliit. Pero, kahit magreklamo tayo ngayon, wala na tayong magagawa. Kasi yun na yun eh. Hindi naman natin pwedeng balikan si supplier kasi hindi naman niya fault. Eh, kung babalikan ko naman si LBC, makikipag-away ka lang. So, what's the use, diba? Mas-stress ka lang lalo. So, i-save na lang natin kung ano yung masisave. And then, ginawa naman natin yung best natin para ma-improve or ma-save natin yung mga succulent. So, let's just hope and pray na maging healthy at makasurvive sila. And if you are wondering kung nasaan yung variegated na malaki na nag-stem rot, actually hindi na siya nakasurvive. So, ito na lang ang naiwan leaves. So, I will try to propagate them. Natapos na ako mag-pot, i-flex ko lang yung weather namin. So, ayan, maaraw na makulimlim. I'm pretty sure uulan na naman bago mag-12 o'clock ng afternoon. So, before we end this video, i-flex ko lang sa inyo yung mga napat kong new succulent from our 4th unboxing video. Enjoy watching! That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing about how do I make my soil mixture and how do I pot my newly bought succulents. So, if you are interested to buy, the supplier is Miss Olivia Socabit of Benguet Cactus and Succulents. So, you can search her in Facebook. And that's all for today's video. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. God bless us all. See you on my next video. Bye.